Alam mo ba na yung mga harang sa highway na nakikita natin araw-araw ay ginagawa pala sa pamamagitan ng parang pinipiga lang palabas ng isang makina? Habang dahan-dahang sumusulong ang makina, para bang niluluwa nito ang isang pader. Kasunod nito, may cement truck na laging nakabuntot at isang excavator na patuloy na naglalagay ng sariwang halo ng semento sa hopper ng makina. Sa loob ng makina, may mga espesyal na hulmahan at vibration system na nagsisiksik ng semento ng mahigpit. Paglabas sa outlet, ito ay na-extrude at agad nagkakaroon ng hugis, nagiging makinis at pantay na barrier wall. May pangalan ng paraang ito, slip-form paving. Kumpara sa lumang paraan na gumagamit pa ng hulmahan, pagbuhos at pagtanggal nito, mas mabilis ito. Kayang tapusin ang daan-daang metro sa isang araw, halos doble ang bilis. Espesyal din ang halong semento rito. Sapat na lapot para manatili sa hugis, pero malambot pa rin para dumaloy sa makina. Mas maganda pa, pwedeng palitan agad ang hulmahan para hindi lang barrier ang magawa kundi pati kanal sa gilid ng kalsada, mga alulod ng tubig at maliliit na retaining wall. Habang unti-unting sumusulong ang makina, nabubuo ang mahahabang harang sa isang tuloy-tuloy na piraso, mas matibay, mas malinis at mas mabilis gawin. Parang 3D printing ng pader sa highway na nagtutulak ng konstruksyon tungo sa maximum na bilis at eksaktong kalidad. Alam mo ba kung paano inilalagay ang mga rails ng tren? Huwag kang palinlang sa nakikita mong mga trabahador. Sa video, parang nakaupo lang sila sa rails habang dahan-dahang itinutulak ang kariton paabante, parang ang dali-dali lang. Pero ang totoong lakas ay nanggagaling sa likod. Mga bulldozer at isang buong grupo ng manggagawa ang nagtutulak. Yung dalawang nasa harap, sila lang talaga ang gumagabay. Pero iyan pa lang ang unang hakbang sa paglalatag ng rails. Susunod, inaayos naman ang pagitan ng mga kahoy na ties. Kailangang eksakto ang pagkaka-align ng bawat isa. At pagkatapos, papasok na ang track machine para higpitan ang bawat bolt. Sa panahon ngayon, mga advanced na integrated machines na ang gumagawa. Kaya na nilang patagin at siksikin ang lupa, ilatag ang ties at ipwesto ang rails. Sabay-sabay. Sinasabi nga na kaya nilang maglatag ng halos kalahating milya ng rails sa isang araw. Habang umaandar ang higanteng makinang ito, sa gitna nito may chute na dahan-dahang naglalagay ng ties na eksaktong may pagitan. Pagdaan ng hulihan, ipapasok naman ang mga rails, idiin sa ibabaw ng ties at saka ikakabit gamit ang bolts. Halos automated na ang proseso pero kailangan pa rin ng teamwork ng tao. Kapag nailatag na ang rails, ginagrind pa ito para maging makinis at sinusubukan para masigurong makakatakbo ang tren sa matataas na bilis ng hindi lilipad palabas ng daan. Kaya ngayon, ang tanong, paano nga ba sinisiguro ng mga rails na hindi lilipad palabas ang tren kapag mabilis ang takbo? Akala mo ba ang mga kulungan ay puro rehas at malamig na semento? Pwes, alam mo ba may mga preso sa mundo na mas sosyal pa sa mga hotel? Handa ka na bang makita ang mga kulungan na parang resort? Let's dive in at alamin natin ang top 10 prison na parang nasa luxury hotel ka. Number 10, Otago Correction Facility sa New Zealand. Milton Hilton ang bansag dito dahil sa komportableng mga kwarto na parang dormitory. May access sa mga preso sa library, gym, at mga programa sa engineering at dairy farming para sa kanilang rehabilitation. Mahigpit pa rin ang seguridad dito gamit ang modernong surveillance at mga bihasang gwardya. Pero pag nakulong ka, parang bumalik ka lang sa school kasi ang feeling mo nasa dorm ka lang. Number 9, Champ Dollon Prison sa Switzerland. Itong preso na to dating overcrowded. Pero matapos ang multi-million renovation, ginawan na ito ng mga private bathroom, malalawak na selda at pati yung mga preso may mga balcony na din. Napakarami ring recreational at educational programs dito, gaya ng gym, marathon exercises, Zumba, dance lessons, at marami pang iba. Number 8, Aranjuez Prison sa Spain. Ito namang preso na to kilala bilang 5-star prison dahil pwedeng magsama ang mga preso ng kanilang mga anak sa loob. May mga cribs, playground, at Disney-themed walls para sa mga bata. May nursery at family-friendly facilities na nagpapalambot sa imahe ng kulungan. Sabi nila pag nasa loob ka daw dito, feeling mo wala ka sa preso,
kundi nasa eskwelahan ng mga bata. Number 7, ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. Tinaguri ang Hague Hilton base sa luxury hotel chain na Hilton Hotels dahil kompleto ang mga facilities sa kulungan na ito. Dito nakakulong ang mga high-profile detainees at ang ating dating Pangulo na si Rodrigo Duterte ay dito na detained lately lang. May mga spacious cells na may in-suite facilities, access sa library, gym, cable TV, at conjugal visit rooms. Wow. Kung gusto mo ng pagkain, pwede ka mag-request dahil may mga butler din dito at sabihin mo lang kung anong gusto mong kainin, ipagluluto ka na ng kanilang cook. Taray, no? Ayon nga mismo kay former President Rodrigo Duterte, sabi niya, I quote, para akong nasa hotel. Yan ang sinabi ni VP Sara sa media. Well, hindi na yan nakapagtataka dahil maganda talaga mga facilities sa The Hague, Netherlands. Number 6, Sollentuna Prison sa Sweden. Ito naman parang dormitoryo ang dating. May flat screen TV, private bathroom, shared kitchen, at gym ang bawat selda. May freedom ang mga preso na magluto ng sariling pagkain at mag-relax sa common areas. Focus daw kasi ng kulungan na ito ang rehabilitation kaysa punishment. Kaya naman parang nasa bahay lang ang pakiramdam. Number 5, Justice Center Leoben sa Austria. Ito naman parang condo ang setup. May private kitchen, bath, workspace, at balcony ang bawat selda. Meron din gym dito, basketball court, at libreng edukasyon para sa mga preso. Ang design nila ay freedom with dignity. Kaya naman parang nasa hotel ka lang. Number 4, JVA Volksbüttel Prison sa Germany. Itong kulungan to modern na modern. May couch, study table, private CR, laundry, at conference room pa ang bawat selda. Parang dormitoryo ng university kesa kulungan ang ambience dito. Na-renovate ito noong 2011 para sa mas magandang living conditions. May iba't ibang programa mga nakakulong dito na sila mismo ang nagsiset up. May mga dance competition at may mga pageant din dito sa loob na parang may sarili silang mundo sa loob. Number 3, Bastoy Prison in Norway. Ito naman located sa isang isla. Meron silang tennis court at pwede pa silang mag-horseback riding. Taray, no? Ito pa, pwede rin sila mag-fishing, maligo sa beach. Meron ding mga cottages dito at work programs ang mga preso. Community-based at parang summer camp ang vibes. Kaya naman parang nagbabakasyon ka lang sa isla. Number 2, Halden Prison in Norway. Ito naman, kilala bilang the world's most humane prison. May private room with TV, mini fridge, private bath, at tanaw pa ang gubat. Dito may music studio. Kaya naman alam mo bang may mga singer sa loob ng kulungan na nagre-release ng sarili nilang kanta at yung mga audience nila, kapwa nila preso. At mayroong times pa na nagko-concert sila dito. Maliban dyan, meron din gym dito, library, art classes, at cooking rooms para sa mga preso. Of course, super tight pa rin ang security. Silent but efficient. Kaya naman, secure ang lahat. Number 1, The Island Prison, Bastoy 2.0. Itong isang to, Norway-inspired concepts. Gaya ng nasabi ko kanina, may pinaplano pang isang preso na nasa isla mismo na parang sa Norway. Pero ang kaibahan lang, alam mo bang itong presong ito ay gagawin parang luxury spa. Ito kasi yung mga tinatawag na experimental eco-prisons. Solar-powered ito, self-sustaining, may private garden plots, meditation centers, at therapy zones ang mga nakakulong dito. Pinapakita nila na kahit ang mga kriminal ay deserving ng second chances sa isang calming place. Wow. Grabe itong mga kulungan na to, no? Sabi nga nila, baka ayaw mo na daw lumaya. Pero tandaan, ang mga kulungan na ito, ang goal nila ay rehabilitation. May isip mo ba ito? Bawat taon, daan-daang milyong tonelada ng plastik ang ginagawa sa buong mundo. Kaya ang ilang tao ay bumabalik sa pinakamatandang paraan sa kasaysayan, gamit lang ang putik at dumi ng baka para makagawa ng pinakamura at pinaka-eco-friendly na disposable cups sa isang maliit na pagawaan sa gilid ng kalsada. Isang bunto ng basang luwad at isang sako ng pinatuyong dumi ng bakalang ang kailangan para malikha ang pinakaberdeng tasa sa mundo. Ibinabagsak ng magpapalayok ang isang tipak ng luwad sa umiikot na gulong at sa ilang hilab at pilipit ng kanyang mga kamay, nabubuo agad ang perpektong tasa sa loob ng ilang minuto. Pagkatapos, inilalatag ang mga tasa sa ilalim ng matinding sikat ng araw hanggang sa matuyo ang lahat ng kahalumigmigan paghahanda para sa yugto ng pagpapaputok. Dito pumapasok ang dumi ng baka. Sa rehiyong ito, hindi lang ito pataba, kundi ang pinakamura at pinakakilalang panggatong. Inistaka ng mga manggagawa ang mga medyo tuyong tasa ng paikot, tinatakpan ito ng patong-patong na dumi ng baka, at bumubuo ng halos kalahating metrong natural na pugon. Kapag sinindihan, dahan-dahang nasusunog ang apoy at matiyagang hinuhurno ang mga tasa
hanggang tumigas at maging matibay na palayok. Ang huling produkto, isang clay cup na nagkakahalaga lang ng ilang rupees. Pinupuno ito ng mga nagtitinda ng tsa sa kalsada ng kumukulong chai o matatamis at kapag naubos na ang laman, itinatapon lang ang tasa. Walang plastic, walang polusyon, walang gastos sa pagre-recycle. Sa loob ng ilang araw muling nadudurog ito at bumabalik sa lupa. Habang patuloy na nahihirapan ang mundo sa bundok-bundok ng basura, pinapatunayan ng simpleng tradisyong ito na minsan ang pinakasimpleng solusyon ang siyang pinakamatalino. Ikaw ba, iinumin mo ang tsaa mo mula sa isang clay cup na kusang naglalaho at bumabalik sa lupa?